Good morning, my friend. Grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. Sumainyo nawa ang biyaya at ang kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesus Kristo. Kumusta kayong lahat? Mga kaibigan, mga kapatid, welcome sa It's Not So Way Facebook page at YouTube channel. Ako ang iyong lingkod, Eric Ebreo, at ngayong araw na ito ng Webes, tayo ay muling magkakasama-sama at sana nga samahan niyo ako sa ating broadcast yung araw na ito sapagkat napakaganda at mahalaga ang ating topic na pag-uusapan. Ito ay tungkol sa conflict of nation. Ayan mga kaibigan. At ito ating tatalakayan ngayon, yung Israel strikes Syria. Ayan. At ito ating pag-uusapan mamaya. At bago tayo mag-umpisa, ay ating munang basahin ang ating verse for the day. So bago tayo mag-umpisa, ay nagbabasa tayo ng verses sa Bible sapagkat ito ay mga verse na may kinalaman sa ating mga topic na pinag-uusapan. At ito matatagpuan sa Matthew chapter 24, verse 6 to 8. Yan. At ito alam nyo na ito ay pinag-uusapan sa buong daigdig sa ngayon. Sapagkat ang ating sentro ng ating pagtalakay, pagbabalita ay mula sa Middle East. So basahin ko mula verse 6 to 7, Matthew 24. You will be hearing of wars and rumors of wars. See that you not frightened, for those things must take place, but that is not yet the end. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, in various places there will be famines and earthquakes and pestilences. But all these things are merely the beginning of birth pains. Okay? Tayo manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan, walang kapantay sa pag-ibig at pagmamahal at katapatan. Ikaw po ay aming pinapasalamatan sapagkat mayroong mga magandang balita na nasusulat sa iyong aklat, ang Biblia, na naglalaman ng iyong mga salita, ay nagkakaroon ng katuparan, ang mga sinabi mo dito, lalo na sa iyong kapahayagan. At sa araw na ito, ang aming tatalakay tungkol sa nangyayari sa gitna silangan o the Middle East, involved ang Israel, Panginoon, ang iyong bayang hinirang. At dalangin ko ng iyong abang lingkod ay bigyan mo ng katalinuhan, kapuspusan ng espiritu at karunungan, at gawin mong tagapagsalita. At ito po ang aking dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ayan, mga kaibigan. So, ang ating tatalakayan ngayon ay nangyari nung isang araw, nung Lunes at Martes at kahapon, na sana ay kahapon na kayo magbo-broadcast. Ayan. Kaya lang, hindi tayo natuloy kahapon, kaya ngayon, ito yung ating pag-uusapan. At mamaya nga pa lang gabi, alas 8 ng gabi, ito naman ang ating study, ang Book of Revelation, study on the prophetic book. At ito yung ating inilipat ng araw ng Webes. At itong Revelation, matagal na nating naumpisahan to last year, tama, itong taon na ito, ilang buwan na rin nating naumpisang pag-aralan. At tayo nasa chapter 9 ngayon. At mamayang gabi ay samahan niyo ako sa pag-aaral natin Revelation sapagkat itong book na ito ay apocalyptic and futuristic. Yan. Okay. So, sa araw na linggo, ang ating Romans study of the Paul's Epistle. Yan ang ating study sa Romans, mga bigan.
sa Sunday. Tayo na sa chapter 7 pa ba? Chapter 8. Chapter 8, verse 1 to 4 ang ating pag-aaralan. So, basahin nyo lang para pagdating sa ating pagtalakay, pagpapaliwanag at pagpapaliwanag ay na makuha nyo, maintindihan nyo. At ngayon, ang ating tatalakay tungkol sa nangyari dito sa Middle East, sa Syria, sa nakaraang 2 linggo. Okay, babasahin ko po ang 2 balita at ating itong tatalakayin. Syria says Israel struck near Homs, Tartus in third alleged attack in 2 weeks. The Israeli military struck a number of sites in western Syria in a early evening attack on Monday, Syrian state media reported. According to the Syrian military, the strike hit targets in the area of Homs in western Syria and around Tartus along the Mediterranean coast. One of the targets was located at the Sayrat airport near Homs. Syrian state media outlet reported that 2 Syrian soldiers were wounded in the strikes, which caused immaterial losses. The opposition-linked Syrian Observatory for Human Rights reported that the targets were Iranian-controlled weapon caches. This was the third attack attributed to Israel in the past week and a half, and at least the 6th in the past month, making a clear uptick in the number of strikes allegedly carried by Israeli military. According to the Syrian military, Monday attack was conducted at 7:16 p.m., an irregular time for alleged Israeli strike, which are typically conducted in the early hours of the morning. According to Syrian news agency, the missiles were fired from Israeli jet flying off the coast of Lebanon, north of Beirut. The Syrian military said it shut down most of the incoming missiles, that a claim that makes after nearly early alleged Israeli strike, which Israeli military officials and civilian defense and analysts largely dismissed the empty boast. Last Wednesday, the IDF struck targets using surface-to-surface missile near Syria capital of Damascus, according to Syrian media. The news agency said the missile hit sites in Saka region outside Damascus and caused material damage shortly before 1 a.m. on Wednesday. The outlet gave no details on the target that were hit, and there were no immediate reports of casualties. 3 days prior, the Israeli military bombed a number of locations surrounding Damascus in a rare daytime strike. According to Syrian media, reportedly targeting advanced weapon heading to Hezbollah terror group and other Iranian proxies. Next, ito susunod na balita. Israeli strike Tuesday targeted Irani's money. Okay. Convoy to Hezbollah. One of the target of Tuesday's Israeli airstrike in Syria was an Iranian money shipment on its way to Hezbollah of Lebanon, according to Al-Hada and Al-Arabiya. Sumasabit pa rin, mga kaibigan. According to the sources of these 2 Arabic channels, a money shipment from Iran to Hezbollah sent from Tehran to Damascus using Pars Airline was destroyed by the Israeli strike while being loaded from the plane on the truck. Yesterday, Syrian state news agency, the Syrian Arab news agency, reported Israeli strike in the southern region of Syria near Damascus and
and in Konitra Governorate and Golan Heights near the border with Israel on Tuesday. According to the state media, the strikes left no casualty, only caused material damage. According to Syrian human rights, during the past year, IDF has launched at least 26 strikes against Iran-backed militant target in Syrian oil, killing 206 military and paramilitary forces, and of which 41 were Syrian. And Iran Quds Force and the international arm of Islamic Revolution Guard Corps started its activities in Syria during civil war in support of the Assad regime. And after the war, it began setting up bases in Syrian border. Islamic Republic official and Bashar Assad initially denied the presence of Iranian forces in Syria and claimed that Iran's support was only in the form of training, consultation, but in recent years, Iranian officials have been openly talking about military presence and of the IRGC forces in Syria and its subsidiaries such as Patimoyo and Sinabiyon. Israel sees Iran's military presence near Golan Heights as a direct threat to its security, has repeatedly declared that it will not allow Iran to position its forces and establish a permanent military presence in the border. So yan mga kaibigan ang nagkabulol-bulol ng pagbasa ng balita. Ang aking nagkabulol-bulol ng pagbabalita sa inyo. Nagkakabulol-bulol ang inyong lolo sa pagsasalita, pagbabasa. Talaga naman, parang hindi pa nagbabalik sa pagkabata, ha? Kaya lang yung aking dila, nagkakautal-utal dahil sa dami ng aking depresya sa katawan. Now, ang Persia at ang Israel ay magkaibigan noong unang panahon. They were friends. But now they are mortal enemy. Bakit? Bakit ini-strike ng Israel ang anumang bagay na dumarating sa Syria o sa ibang parte ng Middle East na malapit sa Israel, ang mga kargamento ng armas at ng pera ng Iran. For so many years, madami nang kayo nabasa na balita na binomba ng Israel ang barko, binomba ng Israel ang mga truck na may dalang armas, binomba ng Israel ang ngayon, binomba ng Israel ay iba't ibang paligid ng Syria sapagkat nagtatayo doon ng pwersa ang Iran. At ito nga nakaraan, binomba ng Israel yung aeroplano na may lamang pera ng Israel upang isuporta sa Hezbollah sa Damascus. Ang Israel ay matahimik na bansa na hindi naman matahimik. Ang gusto ng Israel sila magkaroon ng katahimikan. So, at ang Israel magmula noong 1948 na sila nagbalik sa kanilang lupang pangako ng Diyos, ay hindi na sila natahimik. Bagamat sila patuloy na umuunlad at lumalakas na isang bansa, ganoon sa kalakasan nilang militar, lalo na sa Air Force. Ngayon, bakit sila naging magkaaway, dating magkaibigan, mga kaibigan? Bakit naging magkaaway ang Israel at Iran na mortal? At ang Iran nga ay maraming military forces, proxies. Sa Saudi Arabia, ang proxy ng Iran doon ay ang Houthis. Dito sa paligid ng Israel, nakaaway na inaaway ang Israel, ginigira ang Hamas ng Palestine. At dito sa Lebanon, itong Hezbollah. Ito ang mga proxy ng Iran upang ang kanilang layuning burahin sa mapa ang Israel ay mangyari. Pero sa ganitong pagkakataon, marami pa rin
casualty, nasisira ang gamit ng Iran. Nagugulat nga kayo, bigla na may sumasabog sa Iran ng mga facilities nila. At galit na galit sila sa Israel. Bakit sila nagalit sa Israel? Samantalang dati silang magkaibigan. So ito nangyayari sa Middle East. At ito ang mitsa, mga kaibigan. Ito ang mitsa ng dinamita na sasabog sa buong daigdig. Sapagkat darating ang gera na malaki. Ang aking pinapahayag ay hindi para kayo takutin, pero para makita nyo ang mangyayari sa hinarap ayon sa sinasabi ng Biblia. Ayon sa kasulatan, mga kaibigan. So balikan natin ang kasaysayan ng Iran at ng Israel. Alam nyo, ang Israel ay naging bihag ng Babylonia ni Haring Nebuchadnezzar dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Dahil sa kanilang idolatry, gambling, and murmuring, and rebellion against God. So, ginawa ng Diyos, nag-umpisa pa ito kay Moses, nagre-rebelde sila, pero pagdating nila sa kaharian ni Solomon, ang kaharian ng Solomon, nahati. Yung Northern Kingdom at Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom ay nabihag ng Assyria. Yun yung mga Samaritan ngayon. Sabaga nagkaroon sila intermarriages. Pero itong Southern Kingdom, itong Judah, ay nabihag naman ni Nebuchadnezzar for 70 years. And after 70 years, ito yung ang kaharian na naging kapalit ng kaharian na naglupig sa kaharian ni Nebuchadnezzar ay ang kaharian ng Medo-Persian Empire. Noong 559 BC hanggang 33 AD, BC. So ito ang ito ang panahong ito, ang kaharian ng Babylonia ay tinalo ng kaharian ng Persia, ng Medo-Persian Empire, at ang hari noon ay si King Cyrus the Great. Nung maghari na si King Cyrus the Great, siya ay gumawa ng decree na pinapahintulutan ng Israel ay manumbalik sa kanilang bayan at i-rebuilding of the temple. Sapagkat noong 70 AD, ang templo ng Israel ay sapagkat not 70 AD, sorry. Nung lusubin ni Nebuchadnezzar ang Israel at kubkubit at gawing alipin for 70, yung temple, yung temple na ginawa ni Solomon, sinunog ni Nebuchadnezzar. Hindi ito yung 70 AD. Sinunog niya, at dahil sa ito yung nasunog, sira, ay nagbigay ng decree si Cyrus na pinapahintulutan niya na ang Israel ay manumbalik upang i-rebuild, the rebuilding of the temple. At alam mo yung temple na yan, ito yung ginawa naman ni Herodes na pinakamagandang templo noong AD 70 ay winasak naman ng Romans. Yan, yung kasaysayan ng temple. The first temple was burned down by by Nebuchadnezzar. It was rebuilt by during the time of King Cyrus, and during the time of the Roman Empire, it was renovated by Herod the Great. But this time, mga kaibigan, nakita natin ito, yung friendship ng Israel at ng Medo-Persian Empire ay magkaibigan sila, tinulungan sila. At yung building, yung Wall of Jerusalem, yung isa ring hari ng Cyrus ng Medo-Persian o ng Persia. Yung hari ng Persia si Artaxerxes nagbigay naman ng decree na pinapahintulutan si Nehemiah rebuilding the Wall of Jerusalem. So, meaning Persia and Israel were friends before. Yan. I'm talking to Iran today. Yung Persia, mga kaibigan, ay ang modern day name ng Iran. Sapagkat noong March 1935, yung Persia ay napalitan ang pangalan. Kaya ngayon, ang Persia ay ang modern day Iran. At ang kaharian ng Persia noon ay malawak din. The Persian Empire, ang sakop niya ay Egypt, Turkey, parts of
Afghanistan, and Pakistan. Yan ang lawak ng kanyang kingdom, empire. Yung namang Babylonian Empire, mga kaibigan, yun yung modern day Iraq ngayon. So, nandito tayo sa kaharian ng Persia na kaibigan ng Israel. Nagbigay ng tulong sa Israel. Si King Cyrus, si King Darius, at saka si King Artaxerxes, lahat sila ay pabor ng tumulong sa Israel. Rebuilding the temple, rebuilding the wall. Kaibigan, pinaboran nila ang Israel. At itong Persia ay napalitan ng pangalan noong March 1935. At ang Persia, alam nyo, ang buhay nila ay Western style ang buhay nila. Hanggang sa dumating ang Iranian Revolution. Doon lamang na bago ang buhay ng Iran dahil sa revolusyon noong 1979. At ang revolusyon na yan ang nagpatalsik kay Shah Muhammad Reza Pahlavi. Yan ang sinasabi noon na tuta ng Amerikano. Kaya nagalit diyan noong 1963 si Ayatollah Khomeini. Kaya noong 1963 nagkaroon si Ayatollah Khomeini noong 1963 ay naglunsad siya ng pag-aaklas na gusto niyang patalsikin ang Shah of Iran. Ay, yung Shah of Iran ay malakas yan sa Amerikano noon. Prince ng Amerika, si Shah. Nasabi, naalala ko, may mga kwentong si Ninoy Aquino na saka na lang. Dahil mayroon daw na Shahan. Sabagat mahaba ang panunungkulan ni Shah na bata ng Amerikano noon. Kaya ang buhay ng Iran ay Western style. Westerners sila. Maganda ang buhay nila. Ang Amerikano ay kaibigan nila. Suportado si Shah of Iran. Katulad din ng ating nakaraang mga kaibigan daw ng Amerikano. Kaya nasyahan. Tulad dito si Shah, nasyahan. Ay hindi natuwa ngayon si Khomeini ay nag-alsa. Kaya lang, ipinakulong si Khomeini noong 1963, nang mag-alsa siya sa ipinakulong ni Shah of Iran. Pero habang siya nakakulong, ito na lalo ngayon lumakas ang pag-aalsa ng mga tao. Kaya ang ginawa ni Shah, in-exile si Khomeini sa Iraq noong 1964. Yan, ang binibigay ko sa inyo mga kaibigan, ang mga mahalagang nangyari sa Middle East. At noong 1979, after 15 years ng exile ni Khomeini, ay nagbalik si Khomeini sa Iran. Nagtayo siya ng Islamic Republic. At yung 1979, Iran Revolution ay napatalsik naman si Shah. Si Shah Muhammad Reza Pahlavi ang Prime Minister noon ng Iran. So, napatalsik siya. At nung mapatalsik siya, ay nagtayo na si Khomeini ng kanyang gobyerno. Yon. At noong 1979, yung after the Iran Revolution, yung Islamic regime ni Khomeini, Ayatollah Khomeini. Itong pangalan niya ay Ayatollah Ruhollah Khomeini. Kung hindi ako nagkakamali, Ayatollah Ruhollah Khomeini. At tanda ko pa, noong 1979, kabataan ko pa noon. Lagi pang matalas ang ating isipan noon at kabataan pa. Laging laman din ng balita yan. Napatalsik si Shah. At maraming pangyayari bago mapatalsik si Shah. At nung siya mapatalsik na, binago na ni Khomeini ang kanyang pamahalaan. Okay. So, ang ginawa ni Khomeini, ni-reverse niya ang foreign policy ng Iran. Yung pakipagkaibigan niya sa Amerikano, inalis na niya. At nagtayo si Khomeini ng Islamic Republic. Dahil gusto rin ng Khomeini na tulad niya, merong ISIS. Bakit? Ang gusto ng ISIS, gusto na maging caliphate. Yung Islamic ISIS, Islamic
state of Iran and of Iraq and Syria, ISIS. So sila, sa alam niya sa Muslim country, itong Middle East, gusto nila magkaroon sila ng yung caliphate nila at magkaroon silang one world ang target nila maging one world government at ang sila maghahari. Yan ang gusto ng Islam. At naniniwala din sila ang Islam, nababalik din ang kanilang si Muhammad, ang Mahdi. So maraming ganun. Gustong paghari. Magmahari sa buong daigdig, mga ibigan. At ngayon nga, at si Khomeini nagtayo siya ng grupo. Ito nag-umpisa sa Islamic Republic, founded and sponsored the Lebanese group known as Hezbollah. Yan. Ang nagtayo ng Hezbollah ay si Khomeini. Kaya yan ang militia, proxy ng Iran. Ito ay mga Lebanese group. Nabalita nyo ba, nung ginagawa ng Hezbollah, nagkaroon ng ito, kalaban ito ng Israel. Ito ang proxy militia ng Iran against Israel. Katulad ng Hamas, supported dyan ng Iran. Financially and arms. Suportado yan sa armas at sa pera at marami pa. Suportado yan ng Iran. Kaya, ngayon, noong magkaroon ng civil war ang Syria, ginawa itong tuntungan, stepping stone ng Iran, na kunyari tumutulong lamang sila sa Syria. Pero ang balak dyan ng Iran ay magtayo sila ng kanilang pwersa. Yan ang gusto mangyari dyan ng Iran. Magtayo sila ng pwersa sapagkat hindi nila tinatanggap ang Israel na isang bansa. After the revolution ng 1979, Iran severed all diplomatic and commercial ties with Israel, and its theocratic government does not recognize the legitimacy of Israel as a state. So ang gusto nga ng Iran ay mawala sa banat ng lupa ang mga Israelis. Mawala. Yan. Yan ang kanilang purpose. Lipulin ang Israel sa banat ng lupa. Ay ba't nagkaganon? Samantalang dati silang magkaibigan. Bakit ang Persia at ang Israel na dati magkaibigan ay naging magkaaway na mortal? At nag-umpisa lamang ang kanilang nag-umpisa lamang magpakita ng galit, ang magpakita ng galit ang Iran ay noong 1979 nang bumalik si Khomeini. Mga kaibigan, ano ba ang dahilan? At bakit gustong-gustong lipulin ng Iran ang Israel? Yan ang kasaysayan natin na pagbabalik ka tanaw sa kasi magkaibigan sila dati. Ngayon magkaaway na mortal. Bakit nga ba sila naging magkaaway na mortal? At alam niyo naman, sa lahat ng bagay, gumagawa ang Iran ng paraan na sumusuporta sa Hamas at nagsusupply ng pera at bala at armas hanggang dun sa Hezbollah upang atakihin ng Israel. Bakit? Dating magkaibigan, magkaaway na mortal. Ito ang dahil mga kaibigan. Ang dahilan kung bakit sila'y naging magkaaway na mortal dahil sa prophecy. Nagtataka nga kung hindi nyo pinapag-aralan ng prophecy, ngayon, ang prophecy kasi, ang Israel ay magiging, ang Israel kukub-kubin ng isang bansang coalition. At ang isa doon bahagi sa coalition na yan ay ang Iran. Okay? So, mayroong prophecy na ang Israel ay kukub-kubin, luluuban upang kunin ang kanilang kayamanan. At ito yung Gog in Magog, mga ibigan. So, basahin natin yung prophecy. Para malaman natin kung bakit ba ganyan nangyayari sa Middle East, sa Israel.
Ito ang prophecy mga kaibigan na ang Iran ay involved. Ezekiel 38. The word of the Lord came to me. Yan naman, sumunod ito si Prophet Ezekiel. Son of man, set your face against Gog of the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, prophesy against him, and say, this is what the sovereign Lord says, I am against you, O Gog, chief prince of Meshech and Tubal. I will turn you around, put hooks in your jaws, and bring you out, and your whole army, your horses, your horsemen, fully armed, and great horde, with large and small shields, all of them brandishing their sword. Persia, Cus, Put will be with them, all with shields and helmet. Also Gomer and all its troops, and Bet Togarma, far from the north, with all its troops, the many nations with you. Get ready, be prepared, you and all your hordes, gathered about you, and take command of them. Ito mga ibigan ang prophecy. Hindi sila magkaaway ang Iran at ang Israel, yung Persia, ano isang magkaibigan nga yan. Pero dahil sa prophecy, and the prophecy is going to be fulfilled, naging magkaaway sila. Sapagkat ayon sa prophecy ni Ezekiel, written 2,500 years ago, nang ito'y sunatin, ito nag-unti-unti nang nagkakaroon ng forma ng pagkakaroon ng fulfillment. So ngayon, yung sinatawag ng Gog and Magog, this is a coalition of nation sa pangunguna ng Russia o ng Turkey. Kasi the tribe from the north is Russia and Turkey. Parehong tribe from the north yan. So, sino si Gog? Gog is a person or the leader. And the land of Magog. Pag sinabi the land of Gog, ito yung mga Kazakhstan, Pakistan, Afghanistan. Itong grupo na to. Itong land of Magog. Dito yung Turkey, Iran, Libya, Ethiopia, Sudan, Russia ay magkakasama na lulusubin ngayon ang Israel. And mind you today, ang nangyayari ngayon sa Middle East, tingnan nyo ang nangyayari sa Middle East. Who leads the Middle East ngayon? Sinong person ang malakas ngayon sa Middle East? It's Russia. This time, ang focus ng Amerika ay China. Pero iniwan na ng Amerika ang Afghanistan. Iniwan. Ayun, balita nyo naman yan. Iniwan na ng Amerika ang Syria. At by this coming December, ang pwersa ng Amerika sa Iraq ay kukunin na nila. So, sino ang nasa Syria ngayon? Ang nasa Syria ay si Russia at si Turkey. Nandun ngayon. Pero itong si Iran ay hindi pa nakapwesto. Nakapwesto na ang pwersa ng Russia sa Turkey. Nandun ang kanilang airplane, nandun ang kanyang kampo, nandun ang airport, nandun din ang Turkey. At nakapwesto na yung dalawa. Ngayon, gustong magpwesto ng Iran na hinahadlangan naman ng Israel dahil binubomba nila ang mga truck, aeroplano at yung installation ng Israel ng Iran sa Syria ay binubomba ng Israel. Pero hindi pa nila binubomba ang Russia sapagkat pilit ng ginagawa ng Israel ay kinakaibigan ng Russia para magkaroon sila ng peace, katahimikan. Sa panahon ni Netanyahu, pupunta siya sa Russia kay Putin upang makipagkaibigan. Dahil sapagkat alam nila na ang prophecy ay bagaman ang Israel hindi naman lahat sila nag-aaral ng Bible. Hindi ang dyan. At alam niyo, tao sa Israel, wala sa kanilang Bible. At bihira lang Kristiyano sa Israel. So, mga kaibigan, ito ang nangyayari na gusto ko malaman nyo. Nang nagbubuo ng pwersa sa Syria, ang Russia ay nandoon na, ang kanilang armas nakapwesto na, ang kanilang mga tao nandun din ang Russia hindi nangigira pa, tumutulong lang. Ang nangigira doon, ang nagipagdigma doon yung Turkey laban sa Kurds. Ang Iran naman,
Hindi nga sila gumagalaw pero sumusuporta sila sa armas at saka sa bala at pera sa mga proxy nila. Sa Saudi Arabia, nandyan ang Houthis. Sa Palestine, nandyan ang Hamas. At sa Lebanon, nandyan ang Hezbollah. So mga kaibigan, ang dating magkaibigan ay naging magkaaway dahil kasi matutupad na ang prophecy o kapahayagan ng Diyos na sinulat ni Prophet Ezekiel 2,500 years ago. So, ito ang mga bagay na dapat natin makita at paano ito makakaapekto sa atin bilang isang bansa. Malayo tayo sa Middle East, pero maraming tao na Pilipino nasa Middle East. Kapag pumundok ang digmaan dyan, paano yung repatriation ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa Middle East? At yung supply ng langis, ang Pilipinas nakaasa sa langis. Ang ating industriya ay dependent sa petroleum products. Magmula sa pabrika hanggang sa mangingisda, hanggang sa magsasaka, dependent yan sa gasolina at krudo. Kaya apektado ang ating ekonomiya. At itong mga bagay na ito, mga kaibigan, ay nakikita natin na unti-unting nabubuo, unti-unting natutupad sapagkat kinakailangan matupad ang salita ng Diyos. Kinakailangan matupad ang lahat ng ito, mga kaibigan, sapagkat ito nasusulat. At ang nasusulat ay sinulat ng Diyos upang ating maintindihan at ating paghandaan. Kaya ngayon, tayo, bilang lingkod ng Diyos, nagpapahayag tayo, hindi tayo nananakot. Sapagkat yung iba, hindi nila pinapag-aralan prophecy at nangungutya pa sila sa nagpapahayag ng prophecy. Kinukutya nila, these scoffers. Kami daw na nagpapahayag ng prophecy ay nangungutya. Hindi po kami nanungutya. Yung mga, hindi kami nananakot. Yung mga nagpapahayag ng prophecy na nananakot ay bago nyo tanggapin ang mga pahayagan ay inyong pag-aralan muna. So, tingnan nyo ang nangyayari sa Middle East, mga kaibigan. Ang nangyayari sa Middle East ay kitang-kita natin. Hindi lang ito mababalita madalas, hindi nababalita. At ako ay mga kaibigan, ako ay nakatutok sa balita sa Middle East. Sapagkat ako nag-aaral ng prophecy. Israel is the center of prophecy. At ang promise ng Panginoon, babalik siya. Hindi natin alam kung ano babalik si Jesus Christ. Kaya nga tayo ay nagpapahayag ng prophecy upang tayo maging handa, maging ready. Prophecy is not to scare us, but to prepare us, for us to be ready. Paano tayo magiging handa? Una, magiging handa tayo kapag tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kapag ikay nagsisi na iyong kasalanan, inamin mo ang iyong kasalanan at tinanggap mo si Jesus Christ bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay nabuhay na ang relasyon sa Kanya, sa Diyos. You are born again. Your relationship with God is restored, born again, reconciled ka na sa God, the Father. So, reconciliation ang ating ang mahalaga na sa ating papahayag, tayo nagpapahayag upang magkaroon ka ng reconciliation sa Diyos, na ang Diyos at ikaw ay maging magkaibigan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kapag ginawa mo yan, handa ka na. Sapagkat ang sino man tumanggap kay Jesus Christ ay bago na at mayroong buhay na walang hanggan at siya ay mayroon ng blessed hope at ang blessed hope na yan ay yung snatch away. Ang ibig sabihin ng snatch away is rapture. Kukunin kang bigla, kukunin tayong bigla lahat at tatagpuin tayo ni Jesus Christ sa himpapawid at makakasama tayo ni Jesus Christ for eternity. We will be with Jesus Christ for eternity. So yan, mga kaibigan, ang kahalagahan sa ating broadcast. Kaya ang ating title is Exodus. Exodus means exit. Ang Exodus ay pag-alis, paglikas, paglisan. Ang kaibahan ng Israel, lumilisan sila sa mga bansang kinalalagyan nila, nag-uuwian sila. Nag-uuwian ng Israel sa kanilang bayang ipinangako ng Diyos at doon sila pinagpapala. Ang mga Pilipino naman, lumilikas, sumasakay sa eroplano, pumunta sa ibang bansa upang humanap ng pagpapala para sa kabuhayan dahil sa kahirapan. Pero mayroong isang paglikas na hindi natin naasahan kung kailan. Ito yung rapture of the church, yung lahat ng believer ni Jesus Christ, i-rapture siya
at makakasama siya ni Jesus Christ for eternity in His kingdom. So that's our blessed hope. Kaya nga itong background ko is lumilipad ng mga tao. Ganyan, kukunin lahat ni Jesus Christ sa mga tao upang makapiling niya. So, ito ang important din bagay mga ibig. Handa ka na ba? Ha? Prophecy is going to be fulfilled. Ha? Yung aking isang segment is the last hour. Every Tuesday. Doon kami, didiscuss ko naman sa inyo doon yung mga signs of the end times. Dito naman sa study on Revelation, ipapakita ko naman sa inyo na ang mangyayari sapagkat hindi pa nangyayari ang nangyayari sa Revelation. And today, at pinapakita ko sa inyo ngayon dito sa Exodus ang mga nangyayari sa kasalukuyan. Where is Russia today? Ang Russia ay nasa sa Syria. Turkey, nasa sa Syria. Ang Iran, pumipilit pumasok sa Syria, binubomba pa ng Israel. Binubomba pa. Kaya hindi makapurma. Pero once na nag-rapture na, inisnatch na tayo ni Jesus Christ, ang Israel ay magkakaroon ng katahimikan kunyari, false peace and prosperity sa pamamagitan ni Antichrist. At kung nananahimik ng Israel, magbubuo na dito ng Persia sa north, ang Syria, Iran, Turkey, at ang lahat ng kasama sa coalition, ang Land of Magog, ito yung mga Kazakhstan, Afghanistan, at ito namang Ethiopia, Libya, Sudan, ay magsasama-sama yan upang lusubin ang Israel at upang kamkamin ang kayamanan ng Israel. Sapagkat sa kasalukuyan, ang Israel lamang ang bansang yumayaman. At ang lahat ng mga bansa sa paligid ay naghihirap. So, yan ang mangyayari after the rapture of the church. Kaya ngayon mga kaibigan, handa ka na ba na makasama sa rapture? Nasabi ko na sa iyo kanina kung paano magiging handa. Tanggapin mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. At pag ginawa mo yan, ikaw ay ligtas na. At habang tayo ay naghihintay sa kanyang pababalik, tayo naman nagpapahayag na magandang balita ang pag-asa ng tao sa sanlibutan. The only hope that this world the only hope of this world is Jesus Christ. And the blessed hope of this church is the coming again of Jesus Christ. So, mga kaibigan, nakakatagal ako. Kaya lang, nagkakabulol-bulol pa rin mga kaibigan. Okay, so, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin ngayong araw na to ng Huwebes. At mamayang gabi, samahan niyo ako sa aking pagtuturo naman ng Revelation chapter 9. Kaya sana ay subaybay niyo ito ating Snatch Away Facebook page at YouTube channel sapagkat ito naglalaman ng magagandang balita sa hinaharap at ang pag-asa ng bawat tao. Na walang ibang pag-asa kundi si Jesus Christ. So, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. So, peace. Yan ang wala ang tao. You can have money, but you have no peace. But if you have Christ, you have peace. Amen. Thank you. Ako ang inyong lingkod at kaibigan, Eli Gabreo, at samahan niyo ako muli bukas sa ating broadcast ng Exodus.